hektarya na nakawan sa gobyerno. Yun po pinakamaganda nilang sinabi, no? Kahit nga hindi magnakaw ng ibulsa eh. Yung pera mismo, yung budget mismo, nilalagay nila sa magkakaroon sila. Dati po ang pinag-uusapan, dati po, magkano yung patong, di ba? 10%, nagsimula ng 10%, naging 20%, as high as 40% yata. Kaya wala na natitira. Kasi yung contractor, lugi. Ngayon po, kakaiba. Yung may control ng budget, sila na rin po yung contractor. Sila pa yung subcontractor. Sila pa supplier. Wala na pong pinalagpas. Kaya po, yung mga nagtatrabaho po, yung mga contractor, yung mga supplier na gusto pong mag-supply sa gobyerno dahil ang laking pera po, napipilitan po silang tatakbo na sila sa Kongreso para makontrol nila yung budget. Diversion siguro yung Black Friday stock market sa issue ng budget. Alam mo, Angelo, tayo sinasabi natin yung mga diversion, no? Katulad niyan, yung Tricom na yan, tingin natin diversion, yung Quadcom diversion yan. Pero yung magpalugi ng 340 billion, yung mga oligarko, puta imposible. 340 billion yan. Hindi po pwedeng pumayag sila na, sige, papalugi kami para ma-divert ang usapan. 6 billion nga ni Lucio Tan, sakit na eh. Pa po, daan-daang billion. Boss, naalala mo, nag-privilege speech si Tulfo dun sa Cadillac ni Sherwin. Bakit siyang sangkot, walang say? Kaya wag na kayong bumoto ng Tulfo. Yan po yan, in-expect nyo. Pati rin yung matsuhin di ba? Wala ring say. Buti pa buti pa naalala ko nun yung may issue yung anak ni Boying. At least yung Chewy nagsalita si John Vic, sabi niya. Ganun talaga sa isang pamilya may masamang damo. Ganun. Basta ganun yung pagkakasabi ni John Vic Meron talagang hindi talaga perpekto yung pamilya. Meron talagang hindi masamang damo, parang naliligaw sa isang pamilya. 'Di ba? At least hindi konsentidor yung tsuhin. Noong panahon ni Remulla, yung tatay yata. Yung tatay din. Badong pinatawag ba si Enzo Recto? Nakita ko yung pangalan Gusto niyo ba malaman kung sino-sino? Narito yun Kaya lang hindi ko natandaan Hindi ako nag-comment, baka sabihin, puta wala nga pala si Badong. Baka sabihin gusto ko pang magpahabol. 40. Ang dami, no? Pinangalanan ni Dan Fernandez. Ito po, para po sa mga gustong makaalam. Tapos nabasa ko sarili ko. Ito po ang mga inimbitahan, yung mga as usual. Malutikia, Jason Sa, Crescent, Mark Anthony Lopez, Sas Rogando, MJ Kembao, Vivian Zapata Rodriguez. Sino kaya yan? Ethel Pineda, Lorraine Badoy, Jeffrey Celis, Lord Byron Cristobal, Alex Destror, Tio Moreno, Aaron Peña, Old School. Pati si Old School. Old School. Okay yan, sikat ka. Glenn Chong, Manuel Mata Jr., Kokolokoy, Elizabeth Joy Cruz. Ayan, si Joy. Sharo Ganak, Claire Eden Contreras, Marlica. Jonathan Morales, yan, Cyrus Pregio, Optics Politics, Maricar Serrano, Ernesto Abines, Jun Abines, Attorney Trixie, Julius Milanosi, Maui Spencer. Maui Spencer.
Kasama rin Darwin Salceda, si Boss Dada, Albert Hugalbot, Elmer Hugalbot, EB, Kati Binag, MJ Mondehar, ang mga ano to, taga SMNI. Susain Batalla, I am Sean Wayne, Joe Smith Medina, Political Witch Boy, Jeffrey G. Cruz, JCCO, JJ Cruz, Alben Montero, Kester Ramon, Jan Balibalos, Ian, Mr. Real Talker, Edwin Hamora, Reyna Elena, Maria Florinda Duque, Pebbles Duque, Richard Tesoro Mata, Richard and Erica Mata, Ahmed Paglinawan, Luminous by Trixie and Almed, Ryan Lingo, Attorney Enzo Recto, kasama si Enzo Recto, Ricky Tamorogo, Atros Flores del Rosario, WhatsApp Philippines. Yan. Hindi kami kasama, mga tropa kami ni Dado eh. Yung mga tropa ni Dado, hindi pinapatawa. Bakit tayo? Wala si Dado. Wag yan. Tropa ni Dado. Praise. Billionaire PH is Praise Management. Sino nga may-ari? Sino nga? Hindi naman. Bunyog Kulugo. Si Bunyog Banarang. Tanong ko lang, bakit tahimik ang pamilyang konsentidor sa mga issue ngayon? Sino ba yung pamilyang konsentidor? Mga tulpo? Dalawa lang po yan. No? Kaya nananahimik sila. Una, sinusuportahan nila yung tinututulan ng madlang people. Di ba? Kaya tahimik lang sila kasi sumusuporta sila eh. Ikalawa, hindi nila alam. Hindi nila kayang talakay. Puta, mahirap. Mahirap yan. Di ba? Ang pananahimik, dalawa lang yan. Sumusuporta ka sa mga sa kabalbalan ng vice cam or hindi mo kayang talakayin pag tinanong ka. Oo nga, no? Bakit hindi nyo pinatawag si Kapitan Dado? Boss Bats, imbitado rin pala sa TRICOM si Ma'am Kati Binag. Nabanggit ba kanina? Kasama si Attorney Trixie. Opo, pindot likes mga viewers. Bisdak, hindi kami kasama. Si Bisdak, BMR ako. Mga ano kami. Tropa kami ni Dado. Hindi nyo kami kaya. Ipatawag. Tama yan, para pagkalahati sa kanila na ano. Okay. Sir, si Mima Alicia nasa CIDG daw. Totoo po ba na may warrant daw siya? Bakit po niyo sa akin tinatanong? Una, hindi ko po siya kilala. Ikalawa, hindi ko po siya pinanunood. Itanong niyo sa kanya. Bakit po? Ano ko ba yung Mima na yan? Libo ang DDS vloggers, boss, bakit 40 lang? Sila lang ang sikat eh. Sir Bads, hindi kasama si Bokbok Coach. Kayo naman, parang hindi nyo naman alam kung bakit pinatawag itong mga to. Badong Aratelis, malamang may BBM vlogger na bumulong dyan sa Congress. Wala naman time ang isang congressman manood ng mga political vlog. Tawagin nating TRISAM imbis na TRICOM para palitan nila ulit. Hindi ka kasama ba dong kulang para ang viewers mo? Di ba? Okay lang yan. Nasa ano kami, under radar ang tawag sa amin. Talagang mga malulupit kami.
Mang Bads, mas malakas kang bumira, hindi ka lang naimbita kasi nasa tropa ka ni Dado. Mga sikat lang talaga, boss. Oo, mga sikat lang. Buti na lang hindi kami sikat. Saka si Dante Makinis pampapogi. Madami halos lahat PRRD defender. Si Princess Maui imbitado na rin. Sixth Sense, gawain kasi nila puro steal lang ng IP at tech. Tapos reverse engineer na lang. Kaya kapag may bug o defects, hindi sila marunong. Nagdi-discuss. Boss, bagong napanood mo ba yung press ko na Ilocos Governor Marcos tsaka ni Sandro M? Mukhang high na high yung governor ng Marcos. Grabe, no? Totoo ba yun? Ganun magsalita na? Ang tindi. Bakit si Makagago di pinatawag yun? Umamin na binabayaran siya. Di naman kasi mga political vlogger yung mga yun. Kasi mali ng mali po talaga eh. Kung nagfe-fake news, eto bibigyan ko kayo ng halimbawa. Kamakailan nag-fake news po yung mga BBM vlogger. Ano yung pinake news nila? Si BP Sara daw may karelasyon. Yung, di ba? Alam ko kung kanino nang galing. Pero tuwan-tuwa ako kasi lahat sila eh. Sabi ko, wow, di ba? Meron po ba pumalag ba si BP Sara? Pag hindi po totoo, kusa pong mawawala yung issue na yan. Masyado yung dinadamdam yung mga vloggers. Alam niyo sa totoo, 'di ba? Naalala niyo 'yon? Sabi may ano raw. Alam ko kung saan nanggaling yung ano na 'yun eh. Si Amores kaya sinulatan yun ni BP Sara dahil nanapak din. Basketball player, mahilig ako sa sports eh. Kami po sa sports vlogging, kilala namin si Jan Amores. Si Jan Amores na 'yan, nanapak ng isang team, mag-isa lang siya. In-encourage ngayon ni BP Sara, sinulatan. Kasi alam niya yung nangyari dahil nanapak siya ng sheriff. Alam niyo yun, nauunawaan ni BP Sara kung saan nagmumula. Kinakailangan niya yung ano ni Jan Amores. Gusto niyang magbago ng landasin. Nagbago po, napunta ng PBA. Ang ganda, di ba? Malamang may impact yung sulat ni BP Sara. Nagbago eh. Nakarating ng PBA pala. Nakarating ng PBA. Pagkatapos, naglaro uli sa kanto-kanto, nalutok naman ng baril, tinanggal na sa PBA. Walang kwentang tao. Nanutok ba o namaril? Ayan. Ayan po yun eh. Tapos, ngayon ba, meron pa ba nagchichismis kay BP Sara na may karelasyon? Kinakailangan kasi credibility. Ang dami-dami na po. Si Tatay Digong, ang dami na pong paninira. Walang basihan. May dinimanda ba silang vlogger? May dinimanda ba silang mga bataan na naninira? Putya, dalawasin ko kumurahin si Sara Duterte tsaka si Tatay Digong. Naapektuhan ba yung kanilang pagkatao? Hindi po yan sa nagdadala. Magiging effective po yung paninira sa iyo kung kunwari sinabihan ka ng adik ka. Mukha kang adik. Yung mga ginagawa mo, sinasabi mo, wala sa hulog. O malamang sa malamang, maniwala yung tao na adik ka talaga. Wala sa hulog yung sinasabi. Pero kahit ulit-ulitin nyo na biruin nyo sabihin, wala na pong mas malaking fake news kaysa dito. Duterte, Lord of all drug lords. Napakalaki pong fake news niyan.
Pero nag-persist po ba yung Lord of all drug lords? May naniwala po ba? Wala namang kahit yung nagsabi niyan, hindi po maniniwala. Yun yung sinasabi natin na dapat yung mga fake news, lalo na kung ilan lang naman na nanonood. Kahit ba fake news pa yan, hayaan nyo lang. Pag nagpatuloy yung vlogger na panay fake news lang ang pinagsasabi, mawawala ng viewer balang araw yan. Eh hindi, gusto nila pasikatin yung mga fake news. Kung may fake news vlogger dyan, gusto nyo pasikatin. Lalo na pong sisikat yung mga hindi naman fake news. Oh, kung totoo po ang mga sinasabi ng mga vlogger na yan, pinasisikat nyo lang. Instead na iilan lang po yung sikat na vlogger, sa 40 na yan, may maghanda dyan, may lalabas pang bagong superstar vlogger. Eh kaya sila nasasaktan kasi credible yung mga nagsasalita laban sa kanila. Napapa-obvious pa ngayon ng mga investigasyon na to. Bakit nyo na iniimbestigahan ngayon mga vlogger, lalo ka na Fernandez? Galit ka ba dahil tinatawag ka Mr. Google? Eh sa'yo kinuha yan eh. Ikaw nagsabi niyan eh. Mawawalan kasing credibility, matik ganun sila. Buti pa yung sundalong kanin, maraming naniniwala. Maraming naniwala. Ikaw siguro naniniwala. Eh, ano ba mga sinabi na pinaniwalaan mo? Techniques automation. Alam mo ba sinabi niya? Kung pakikinggan mo siya, mas marami pa yung alin nila na anti-impeachment, ay pro-impeachment kaysa sa anti-impeachment eh. Boss, kasaba natin si ABR. So far naman, wala naman ako nakikita sinasabi niya na laban kay Tatay Digong. Panay laban naman kay Marcos. O ano ba tayo? Pro Duterte, anti-Marcos. Kung pareho naman yung sinasabi niya tsaka sinasabi natin, wala naman tayong problema dyan. Kay Vic Rodriguez. Wag po nating kalimutan ha, dalawang presidente po nangangampanya na vote straight. Si Tatay Digong po vote straight. Kaya nga po eh. Bakit po mga nanawagan to si ano? Gusto po niyang manalo yung mga kandidato niya lahat. Marcos sabi niya 12. I-zero natin yung kalaban. Ipasok natin lahat ng 12. Si Tatay Digong sabi niya rin, ipasok natin to. Mananalo tayo pag binoto tayo ng mga Duterte. Alam po ninyo, kung naniniwala po kayo na ang nagpanalo po kay BBM, tayo, yung mga nabudol, yung mga kasama ni BP Sara na nabudol, kaya po nating ipanalo yung mga senador. Ang problema kasi, naniniwala yata kayo sa Sarbi kaysa sa atin eh. Maniwala po kayo sa lakas natin. Pucha, kung sila nakapagparali ng 2 milyon anti-impeachment, i-claim nila na panalo na. Pucha, sa tingin nyo ba sa mga dumalaro ng 2 milyon, meron pang papabor sa kanila? Ngayong kinakantyawan nila, sinasabi na minority lang daw yun. Na hindi raw pro Sara Duterte campaign na yun, kundi pro BBM. Kung pro BBM man yung mga tao ron, matapos pong mapakinggan si Senator Marcoleta at saka si Ka Arnel. Ano na nga apelyido ni Arnel? Ka Arnel. Ayun, si Ka Arnel. Na hindi kami bobo, hindi kami mangmang. Mas lalong hindi kami bobo. No? Eh, talagang tumanan.
magbabago po yung pananaw nila rito sa gobyerno na to. Kung sila po ay umatin dun at sila po ay naniniwala na tama yung ginagawa ng gobyernong to. Pag napakinggan nila si Marcoleta at si Ka Arnel Tumanan, magbabago po yung pananaw nila. Hindi kami mangmang, mas lalong hindi kami bobo. Ang linaw po nun. Inano po dun kung anong uri, no? Kung anong uri yung ginagawa nila. Kaya ayaw nilang maging matuloy yung impeachment. Kung hindi ka pa pro-Sara, after no rally na yun, pro-Sara ka na. Panay kasi nungalingan yung mga pinagsabi ng mga yan eh. Kaya olats na olats po tayo dahil meron pong mga nagsabi sa atin na dapat hindi natin iboto na straight. Gamitin nyo utak nyo. Dapat. Totoo po. Akala nyo sa inyo yan? Alam ko po may pinanggalingan niyang iniisip nyo na hindi kayo dapat bumoto na straight. Sino po? Si Tatay Digong na nagsabi, iboto nyo lahat. Sino po pakikinggan nyo kung kayo po ay Duterte? Yung pang-apelyidong Duterte kay Tatay Digong po yan. Yan lang po masasabi ko, no? Alam ko po meron pong nagpapahiwatig na dapat hindi natin iboto ang lahat. Kasi merong karapat-dapat na iboto sa kabila. Wala pong karapat-dapat na iboto sa kanila. In the first place, panay sikat po sila sa kabila. Pangalawa, kung gusto nilang talagang bumoto, kung gusto talaga nilang maging atin, bakit sila namili? Dalawa lang naman kampo pagpipilian nila. Duterte camp at saka Marcos camp. Pero pinili po nila yung Marcos. Hindi po yan mga bata na nahulog sa Marcos. Sila po namili. Yan po ang pakakatandaan nyo. Kaya po wala po, kung kayo po ay tunay na Duterte, kung hindi po kayo Duterte supporter, nagugustuhan nyo lang yung vlog ko, okay lang po yan. Pero kung pinipilitan nyo na kayo po ay mga Duterte supporter, solid kayo na Duterte, pero mapapaniwala kayo dahil meron pong mga tao na may kandidato sa kabila. Very obvious naman. Kaya tinataniman po kayo na dapat hindi tayo mag-straight. Tayong mga Duterte supporter, tinataniman kayo ng mga ilang tao na dapat hindi tayo mag-straight ng Duterte. Dapat mamili tayo ng karapat-dapat. Siyempre, ganun lang muna yan. Mamili ng karapat-dapat. Pag malapit na, sasabihin na sa inyo kung sino yung mga taga-kabila na karapat-dapat. Hindi po. Kung kayo po ay Duterte, pakinggan nyo yung Duterte. Si Baste, tsaka si Tatay Digong. Si Sara Duterte at tsaka si Pulong. Hindi po kayo maliligaw. Thank you very much kay RR na nagbigay sa atin ng $10, kape muna at sa yung wisdom. Opo, pinabunot ko na po ang wisdom tooth ko. Ipakita natin na hindi tayo sang-ayon sa ginagawa nila sa budget natin. Iboto PDP at lahat ng sinusuportahan ni PRRD. Ito po ikot po natin yung mga mag-ama. Mahirap po kasi vlogger yung ikukot nyo kasi yung mga vlogger na yan, may mga bata po yan. Ayan. Duterte ang PDP laban bets. Yan. At may sinabi po si laban lang talaga. Kahit alam po nila ni Baste, nasa na ba yung kay Baste? Nawala na yung kay Baste. Hindi daw mag-straight Duterte, pangit. Boss, ang owner ng bilyonaryo is Prage Management. Sino nga po yung may-ari ng Prage Management? Tao po yung gusto natin para makita natin.
Dapat talaga gamitin natin utak natin kaya both straight PDP candidates at PRRD endorsed senatorial candidates. Ito lang naman po sila, no? Mga kandidato po ni Tatay Digong, Kibuloy Marcoleta, Senator Bongo, Senator De La Rosa, Hinlo, Bondok, Lambino, Philip Salvador, tsaka si Vic Rodriguez. Akin, number 1, Attorney Vic. Number 2, Marcoleta, Kibuloy, PDP vote straight at iba pa. No vote slate, stream, timbangag, eki sa akin. Never again kay Marcos. Kahit sabihin nyo po na, nagsasalita to, pabor kay Duterte. Taga-kabila. In the first place, pwede naman siyang umayaw sa kabila. Di ba? Bakit sila hindi umayaw? Gusto nila, yung boto ni Duterte, tsaka boto nung kabila, makuha rin nila. Ganyan ang mangyayari sa kanila kay Aimee. Laglag dahil baka plano nilang ikulong lahat ng vlogger na kampi ni PRRD para di makapagkampanya, ipakontempt lahat. Kahit po ipakontempt nila, yung contempt power po ng Kongreso hanggang sa existing lang po yung Kongreso, matatapos na po sila sa Pebrero. Magsasara na po yung Kongreso. Mang Bads, pwede pa-mention si Cardena, yung bibig nasa pisngi, gigil lang ako. Okay lang kung di pwede. Ano bang si Cardena, yung bibig nasa pisngi? Serdenya po. Cardena atin yun, si Cardema Serdenya. Ayun. Si Tabi. Congressman Tabi. Fake news po ba pag sinabing waiter si Escudero? Alam niyo po, ang fake news po, news. Pag sinabi niyo pong waiter, ako sa akin ang galing waiter Escudero. Hindi po fake news yun. Yun po ay bansag, alias. Inalyas mo yun Ang ibig po sabihin ng fake news, sinabi mo si Escudero, may kabit niya yung isang artista. Yun ang fake news, ganun. Pero binansagan mo. Ayon sa akin, bansag ko lang sa kanya yun Cheese waiter Escudero. Bansag ko yun. May didemanda mo ko dahil sa bansag ko. Puta, wala namang, di ba? Ako naman, ang tawag nyo sa akin, halimbawa, ang tawag nyo sa akin, Badong Henyo Aratilis. Hindi ko kayo didemanda. Kahit talagang hindi ako henyo, hindi po matatawag na fake news yun. Bansag nyo yun sa akin Si Joey De Leon ba lahat na nagsabi sa kanyang henyo, fake news? Iba po yung yung fake news po, talagang binalita mo siya na may nangyari sa kanya. News. Yung bansag po, hindi po yung news. Bansag nga Boss, alam ko mahihayin kayo pero sana try nyo rin mag-interview and collab. Kasi po mas marami kayong mas stir up my interest and knowledge. Importation sa mas marami pang mamamayan, mas dadami tayo for the sake of Filipinos. Nasubukan ko na po yung mga collab Naiinip ako Naiinip po ako makinig sa mga tapos naka-camera kami, nariyan kami, makikita niyo. 40 daw vloggers invited sa bayan. Opo, kanina balik niyo lang po. Inano ko na lahat, binasa ko na kanina. Lahat. High blood kasi ko. Lalo na kunwari nakakulab ko. Hindi naman kagalingan. Maano ba ako? Maiinip ako. Bakit si Colonel Grijaldo nandun pa sa HOR? Hindi pa po sarado yung HOR. Ang ibig ko sabihin, yung contempt power nila hanggang sa magsara lang po yung Kongreso. Malapit na magsara yung Kongreso Dahil mag-election na tapos bagong Kongreso na po. Ang pagbubukas po ng Kongreso, SONA.
So pag nagsara po yan, yung contempt power nila, wala na pong bisa. Hindi po yan krimen. Yung nagawa po nila, hindi po krimen laban sa Pilipinas. Kaya hindi po yan Colonel Grijaldo versus people of the Philippines. Hindi po ganun yan. Sila po kinontempt ng Congress. So kung nawala na po yung power ng Congress, wala na rin po yung sino pa nag-contempt, palalayain na sila. Yun po yung ibig sabihin ng contempt hanggang sa umiiral lang yung kongresong ito. Hindi po pwedeng manahin yung contempt ng kongresong ito. Hindi po yan pwedeng manahin ng susunod na kongres. Kasi ibang mga tao na yun eh. Pwede kasi nilang hindi ituloy. Etong mga investigasyon sa kasalukuyang kongreso, dapat hanggang ngayon lang. Kung hindi nila natapos, wala na yan. Pera na lang kung gustong ituloy ng susunod na kongres. Kaya yung power nila ng pagiging congressman nila magdi-desist na after na magsara yan. Hindi na sila mga ko-congressman. Okay? Kaya may limit po. Si Grijaldo nakakulong pa rin. Existing pa sila eh. Hindi ko lang po check kung kailan matatapos tong kongreso na to. Paki-search nyo na lang po. Boss, tignan ko sa Wikipedia, walang name kung sino may-ari ng bilyonaryo page. Ayun na, di ba sinabi nyo na, meron na rin. No?